Siyempre, gusto mo gwapo, maganda. Pero pagdating ng panahon, kung asawa na kayo, tatanda rin yan. Tumatanda tayo. Pagdating ng age na 60, pare-pareho ng kulong-kulong ang mukha natin. So, yung magandahan tumutupa sa lumilipas. Pero po, yung kabaitan po, kahit po hindi po tumukupas, hindi po tumukulubot. So, kapag tayo po ay pag-ipiliin, talagang ako po, mas pinipili ko po, mas gusto ko po yung mabait. Kahit hindi masyadong pogi, kahit hindi masyadong maganda. O di ba tayo yung mga anak? Nangangarap din po tayo na gusto po natin kapag tayo ay pumasok sa eskwelahan. Sana yung teacher mabait. O di ba takot tayo sa teacher na terror at masungit. Gusto natin, papasok ako, papasukan natin yung klase na yung teacher natin, mabait. Kasi pag terror yung teacher, minsan talagang dinadrop na yung mga klase. Or tayo din gusto rin natin, ipinag-pray natin. Sana yung mga magulang ko mabait. Sana mabait ang ating mga magulang para hindi nila ako pagagalitan. Yung gusto talaga natin mga talagang na tayo ay mapakitaan ng kabaitan. Because ang pagiging mabait po talaga ay isang napakagandang katangian. Kindness ang pagiging mabait. So, tingnan po natin ang next slide natin about kindness. Colossians 3:12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Alam po yun, talaga po ang ganda pong tingnan ng mga tao kapag ang gaganda po ng kanilang suot. Ako po natutuwa pag nasa church dahil magdadating po talaga tayo sa linggo. Ang gaganda po ng mga damit natin. Meron po mga iba dito, hindi nag-uulit ng damit. Kagaya niya, sila Sister Nelita dyan, sila Sister Emma, sila Sister Sharon, mga kapatid na natin dito, Sister Brenda, Sister Telma, parang hindi ko nakikita nag-uulit kayo ng mga damit. Ang gaganda ng mga damit. And I really appreciate that po. Dahil ang sarap mong tingnan, lalo na pag-Sunday. Di ba dapat pag-Sunday talagang best ang dress natin? Pero, meron din po kasi mga iba pang mga okasyon na makikita natin ang mga tao talagang ang gaganda ang kagara kong magdamit. Kahit po sa opisina, mapapansin natin na ang gaganda ng mga sukat na damit, lalo na po sa mga school na walang uniforme at sa mga opisina na walang uniforme. Pero ang sinasabi dito tayo, bilang mga pinili ng Diyos, clothe yourself with kindness. Sapagkat ang pinakamaganda pong kasuotan natin ay hindi po yung suot natin panglabas, ngunit yung kabaitan. Kasi pagdating po natin at paglabas sa field, hindi po nakalagay ang label kung sino tayo. Halimbawa, nandun po tayo sa labas at walang nakakakilala sa atin, punta tayo sa isang lugar, wala pong nakalagay na label, doktor yan. Ayan, abogado yan. Ayan, naku, milyonary yan. Pero pagdating po sa labas, pag nakita po tayo ng tao, ang kanilang tinignan ay mabait yan. Hindi kung ano pong title natin. Hindi kung ano po yung naabot natin sa buhay. Ngunit ang tinitingnan po at mahalaga po sa tao. Kung tayo ay nakasuot po ng suot ng kabaitan. Yung tayo po ay may magandang kalooban. Yun po ang talagang mahalaga. Pero napakahirap hindi naman madaling bumait. May sabi ng mata, gusto kong bumait. Gusto ko daw parang totoo naman yung gusto naman natin lahat maging mabait. Pero bakit pag talagang, tao likas na mabait. Pero mga tao gusto naman bumait, pero napakahirap talaga maging mabait. Pero sabi ni Lord dapat tayo rin maging mabait. Paano yan? Let's move on to the next slide. So, kindness, according to Miriam Webster's dictionary, is the quality of being friendly, generous, considerate, a kind act. So, yan daw yung magiging friendly. So, minsan, yung mga tao muna, ang pinapansin lang, yung mga kakilala nila. Siyempre, di ba? Yung ka lang ngingiti, pag nakasalubong mo kakilala mo, kasi awkward mo, hindi mo kakilala mo, hindi na ako ngingitian. Sabi niya, bakit ako ngingitian yun? Pero inside the church, dito
yan, di ba? Kasi ang pinakamagandang suot natin, aside from kindness, is yung mga ngiti natin. So pag may bagong membro, o may bagong salta dito sa church at bagong dating, kapag kaya ay nakakinig ng ating matatamis na ngiti, malamang at sa malamang sa susunod na linggo, makikita ulit natin yan. Pero kung hindi natin papansinin, kung iisnabi natin, naku, sa ibang church niya nahanap sabihin, makatago naman doon isnab. At sa totoo lang, sa church, kahit nakakilala mo dito, pag hindi mo nakamayan, hindi mo nakikian at hindi mo napansin, sa susunod na linggo, kalabo mo na siyang makita dito. Magtatampo na, dahil hindi mo nakikian. You have not been friendly. Sabi doon, and also being considerate, yung naiintindihan mo yung kanyang sitwasyon, at hindi mo siya basta-basta na lang humusgahan o hahabitan. So that is kindness, an act of favor. Let us continue the next slide. The Greek word for kindness is to make oneself useful to another, making things easier and smoother. Kagaya po nakita natin sa video kanina. Actually, nung pinanood ko po yung video na yan, naiyak po ako. Mag-isa ko po yan ginagawa sa bahay. Ang pinanood ko po yan, naiyak ako. Dahil yung tao po yun, di naman po siya mayaman. Pero, nakapagpakita siya ng kindness. Kita yung binuksan niya yung wallet niya. Yun na lang po yung laman. Pero tinulong pa rin po niya. Pagkatapos, nakita niya yung tulong niya dun sa bata niya. Nakapasok na siya sa eskwelahan. Tapos yung aso, na pinapakain niya na nagutom, diba, sineshare niya kahit aso na rin. Be kind to animals. Pagiging kind po sa mga hayop. Tapos nakita po natin doon yung plant na tumumba, diba na hindi naman na sa may tubig. In the end, nakita na ito po ay lumago at ito po ay nag-grow. Yung isa pong maliit na act of kindness na ginagawa po natin, ito po ay hindi po masasayang. Ito po ay isang bagay na nagiging mahalaga para sa taong ginawa natin ng kapagitan. Kasi sabi nga, a person might forget what we have said about them, but they will not forget how we made them feel. Mayroon maaaring makalimutan ng mga tao yung ginawa natin kabutihan. Yung mga salitang sinabi natin, pero hindi po nila makakalimutan kung anong pinagama natin sa kanila. Kaya po, talagang nakakatuwa po na may mga tao sa buhay natin na naging mabait. At may mga tao din naman po tayo na naging mabait din po tayo sa kanila. Yung po you try to make things easier for them. Then let's go to the next slide. Kindness is treating others the way God treats you. So how do God treat us? Di ba kahit tayo nagkakasala o nagkakamali? Si God ba itakwil agad? May chance tayo na kahit tayo nagkakasala, pinapatawad pa rin tayo ni Lord. Siguro kung tayo sa sarili natin, tayo pag kami nagawa tayo masama, baka tayo pabait din sa sarili natin. Yung hindi mo lang nagawa yung isang bagay, kinakalimutan ka, yung unawain pa rin ang sarili mo. So, ganito yung pagiging mabait. Kung paano magtitrato ng Diyos, ganun din po natin doon, tratuhin ang kapwa natin. And we know how God has treated us. Kung gaano naging kabait si Lord sa atin. At siya ang pinakamabait sa lahat ng pinakamabait na nagpakita sa atin ng tunay na kabaitan. Amen? Amen. Now, let's go and move forward to the next slide. So, this is what God says in Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ forgave you. Yung pong pagpapatawad, isa pong act of kindness yan. Dahil marami pong tao nagkakasala sa atin, hindi natin maiiwasan yan, hindi tayo perfecto. Pero yung pong magawa po natin mapatawad, yung pong tao nagkasala sa atin, that is ang act